Update sa tulong pinansyal ng DSWD sa mga driver at iba pang apektado ng mataas na presyo ng langis. Ating aalamin kasama ang ating kaibigan, si Assistant Secretary Irene Dunlao, ang tagapagsalita ho ng DSWD. Asik Irene, magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Yusek Boy and Joshua. Magandang tanghali din sa lahat ng sumusubaybay ng Bagong Pilipinas ngayon. Okay, Asik, unahin na natin, no? Tinalakay natin yung uplift meeting kahapon kung saan inilatag ho ang rollout ng cash assistance para sa mahihirap at low-income households. Ano ho ang detalye nito, Asik? Well, tama po yan. Napag-usapan kahapon nga sa uplift meeting yung assistance para sa mga vulnerable sectors. Kung matatandaan, nabanggit na ito ng DSWD na we're looking at other social protection measures para matulungan nga po yung ating mga kababayan who are most vulnerable amidst the continuing energy emergency. Further details of this will be provided on a later date dahil meron lang po tayong tinitingnan na mga detalye. But again, batay nga doon sa pinag-usapan kahapon ay we're looking at additional assistance para doon sa mga mahirap nating mga kababayan na tumatanggap na ng regular assistance under existing programs of the department. We're also looking at providing assistance para sa mga mahirap nating mga kababayan who are not yet part of the existing programs and services of the DSWD. Ito yung mga CBMS identified poor households, yung mga hindi kabilang sa Pantawid Pamilyang Pilipino program at yung Walang Gutom program. And of course, tinitingnan din yung ibang mga sektor kagaya ng mga near poor households. So ito yung mga households na may low income or yung mga minimum wage earners. But then again, additional information will be provided soon as we finalize the details of this. Okay. Asik, pakipaliwanag po para sa ating mga manonood, paano po tinutukoy ng DSWD yung mga kwalipikadong benepisyaryo at ano na po yung mga ginagawang paghahanda ng inyong kagawaran para po sa payout? Well, ang tinitingnan po natin, of course, yung existing beneficiaries of the DSWD, yung kabilang po sa mahirap na sektor. Nandyan na yung Pantawid Pamilyang Pilipino program at yung Walang Gutom program beneficiaries. Ito kasi, Joshua, may existing na database na for this. And then, doon din naman sa iba pang mga mahirap na sektor, gamit naman natin yung CBMS. Dahil yan ang ating targeting system for poverty reduction. Diyan din nakikita kung sino yung mga near poor households. So yan ang basihan ng DSWD. But gaya nga ng nabanggit ko, additional details of this will be provided soon as we finalize yung pong impormasyon hinggil dito. Si Irene, dito naman po sa mga PUB drivers, ilan na po sa mga jeepney, tricycle at TNVS drivers ang nabigyan ho ng cash assistance? So at paano ho tinitiyak nyo sa DSWD na lehitimong benepisyaryo lang ang nakakatanggap ng tulong? Well, sa nagpapatuloy, Yusek Aboy, na distribution itong cash relief assistance, nasa mahigit 1.5 million drivers na po ang natulungan ng DSWD at nabigyan nitong 5,000 pesos cash relief assistance. Alinsunod na rin sa kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na bigyang katugunan po yung mga suliranin na kinakaharap ng ating mga tsuper, bunsod nga nitong energy emergency. At batay po sa bilang na yan, nasa mahigit 7.5 billion pesos na ang nailabas ng ating pong pamahalaan para matulungan nga yung ating pong mga tsuper. Okay. Asik, patuloy pa rin po ba ang payout sa mga drivers sa labas po ng NCR? At meron pa rin po ba, because we understand na we keep on improving yung proseso ng ating rollout, ng ating mga payout. May mga pangunahing hamon pa rin po ba na kinakaharap kayo sa pamamahagi ng ayuda pagdating po sa mga probinsya? Well, tama, nagpapatuloy pa rin po yung pamamahagi nga ng cash relief assistance not only within the National Capital Region but gayon din sa labas ng Metro Manila. Sa katunayan nga po, sa linggong ito meron pa rin pong pamamahagi ng tulong para sa mga jeepney drivers in various municipalities outside of the NCR. Now, para sa mga nabigyan na po natin ng assistance, itong datos natin is as of 8 p.m. last night. For tricycle drivers, jeepney drivers, TNVS drivers,
service delivery riders and MC taxi drivers within National Capital Region, nasa mahigit 496,000 na yung ating na-serve. At nagpapatuloy pa rin po yan. In fact, kanina umaga, nagtungo po si Secretary Rex Gatchalian sa May Las Piñas City dahil isinasagawa yung pamamahagi naman ng tulong para sa mga Lalamove drivers, na kung saan inaasahan nga natin na nasa mahigit 10,000 Lalamove drivers yung masaserve natin sa araw po na ito. Now, yung mga drivers served in cities outside NCR naman, nasa mahigit 445,000 po iyan. For those served in municipalities outside NCR, nasa mahigit 561,000 po iyan na drivers. Kaya nga yung total po natin ay nasa mahigit 1.5 million drivers na as of last night. Well, Asek, ito, I don't know how accurate this is, pero may mga ulit pa rin ho na may mga drivers na hindi pa nakakatanggap ho ng tulong. Kung sakasakaling totoo ho to, ano ho ba yung mga kailangan nilang gawin upang makasama sa validated list na makakatanggap ho ng cash assistance? Alam mo, Yusek Aboy, 2 weeks ago, nagpatawag si Secretary Rex Gatchalian ng isang exercise dito po sa DSWD compound na kung saan lahat ng mga transport network companies ay request natin na dalhin lahat ng mga listahan ng kanila pong mga drivers. Lahat po yung onboard sa kanilang system ay isinumite sa DSWD. Lahat po yan, pinagsama-sama natin, nagsagawa tayo ng data cleansing. Yung data deduplication, ginawa rin natin para mawala nga yung mga nagdodoble-doble na pangalan sa bawat listahan ng mga transport network companies. Kasi napag-alaman namin na meron pala mga drivers na double o yung multiple roaming or homing or multi-apping na tinatawag nila, na pwede pala siya na maging driver ng, sabihin na natin, ng Grab, and then driver din po pala siya ng Lalamove or ng isang service delivery. Now, para maisaayos po iyan, pinagsama-sama na po ng DSWD lahat ng talaan ng mga drivers. And after that exercise, no, yung tinawag natin na pagkakaroon nga ng clean room, after that exercise ay mas confident na ang DSWD sa pag-proceed sa payout. Now, ang ginawa po natin, we requested the transport network companies na tulungan ng DSWD sa pag-identify ng payout venues at gayon din sa pag-inform sa kanila pong mga partner drivers kung saan at kung kailan yung kanila pong payout schedules. Yan po yung isinaayos natin. And then, katuwang din po ng mga transport network companies ay na-inform yung mga drivers kung ano yung kinakailangan nilang dalhin. Halimbawa po dyan, yung kanilang driver's license, yung original at yung photocopy nito ay require natin na dalhin nila doon sa scheduled payout date and payout venue. Yun po kasi ang pinakamahalaga na requirement ng DSWD para matiyak na lehitimong driver po yung magtutungo sa mga payout venues natin at tatanggap ng cash relief assistance. Let's admit it, wala pong talagang master list ng mga drivers ang ating pong pamahalaan, kaya nagkaroon ng challenges, no, in terms of validating the list submitted to the DSWD. But sabi ko nga po, because of the exercise that was called for by Secretary Rex Gatchalian, ay mas confident na tayo mag-proceed dun sa succeeding payouts natin because we already did data cleansing. Okay. Asek, napabalita po na matatapos na ang service contracting program ng LTFRB itong Biyernes sa 22 ng Mayo. Although magbibigay naman ng 10 peso discount sa mga ilang piling gasoline station. Pero sa inyong panig po, bukod po sa cash assistance, ano pa po yung ibang programa ng DSWD na maaaring lapitan ng mga tsuper at kanilang mga pamilya na apektado nga po ng pagtaas ng presyo ng langis? Well, kami po sa DSWD magpapatuloy yung pamamahagi ng cash relief assistance. In fact, hanggang sa katapusan po ng buwan na ito ay ipagpapatuloy natin sapagkat after nga the exercise that we did 2 weeks back ay nakita natin na marami pang mga drivers ang hindi pa nakakatanggap ng cash relief assistance. So tatapusin po natin ito, titiyakin na masaserve yung target natin na nasa around 2 million na drivers sa ating pong bansa. Tatanggap nitong 5,000 pesos cash relief assistance. Now, nagpapatuloy pa rin naman po yung implementation ng assistance to individuals in crisis situations. So kung may mga kababayan po tayo na in crisis, in certain emergencies, at kinakailangan po ng assistance from the department, maaari naman po silang maserve under this program.
Asek, ganito, no? So, sa mahigit 73 billion pesos na naipamahagi ng DSWD sa mga PUB drivers, gusto ko malaman sana at magbigyan ng konteksto yung mga kababayan natin from the perspective of DSWD. Gusto ko ilarawan nyo sana yung epekto ng mga programa na programang ito sa mga tsoper na matinding tinamaan ng pagtaas ng presyo ng langis. May mga testimonials ba tayo? Ano ba sinasabi nila sa inyo after this, pagbigay natin ng mga assistance sa kanila? Well, that's correct, Yusek Aboy. Nasa mahigit 7.5 billion pesos na po ang nailabas natin para sa pamamahagi nitong cash relief assistance sa mahigit 1.5 million na drivers sa iba't ibang panig ng ating bansa. At sa amin pong pakikipag-usap sa kanila, dahil araw-araw po ay umiikot tayo sa mga payout activities natin. Nakakausap natin yung mga drivers at sinasabi nila na malaking bagay po itong 5,000 piso na tinatanggap nila mula sa ating pong pamahalaan. Ito ay ginagamit nila para sa pangkain, para sa gasolina at iba pong pangangailangan ng kanilang pamilya. Nakakatuwa po na makita at makausap ang ating pong mga drivers at sinasabing sila ay lubos na nagpapasalamat at may ganito pong tulong. And kayo naman po, aside from the cash relief assistance, merong ibang tulong pa na naipapahatid sa ating pong mga kababayan. Last week, we were in Bicol, no? Binisita rin namin ang Ginubatan at Kamalik Albay at namahagi rin tayo ng emergency cash transfer para sa mga kababayan natin na apektuhan naman ng patuloy na pag-aalburuto ng Bulkang Mayon. At sabi rin po ng mga nakausap natin ng mga farmers, mga lola at lola, itong emergency cash transfer na tinanggap nila, that's more than 10,000 pesos each household, ay gagamitin nila para sa pagpapatuloy ng kanilang pagsasaka dahil marami sa kanila ang naapektuhan nga po yung kanila pong mga livelihood dahil sa pagbuga ng abo nitong Bulkang Mayon at yung patuloy nga na pag-aalburuto dito. So sabi nila magagamit nila ito para sa kanilang pangangailangan, para sa pagsasaka, pangangailangan para sa gamot at pagkain. At nakakatuwa rin po na makausap yung ating pong mga beneficiaries sapagkat they're very grateful for the assistance being extended by our government. And sabi nila na talagang na-appreciate nila yung pong tulong na ipinapakot sa kanila. Okay. Panghuli na lamang po, Asek, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon. Well, of course, tayo po ay patuloy na nagpapaalala sa ating pong mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga nakakatanggap ng mensahe na nagsasabi na maaari sila makatanggap ng assistance from the department or yung pong nakakabasa ng mga posts sa social media. Paalala lang po ng DSWD na sana po ay maging mapanuri po tayo. I-verify po muna natin yung mga impormasyon na natatanggap at nababasa natin. Tamang tulong sa tamang impormasyon. Kung meron po kayong gustong malaman sa mga programa na ipinapatupad ng DSWD, bisitahin lamang po ang aming official communication page para malaman po yung mga detalye ng mga programa na ipinapatupad po namin. Huwag po kayo basta-basta magbibigay o magbabahagi ng inyo pong mga sensitibong impormasyon sa pamamagitan po ng mga link na ipinapadala po sa inyo because this might compromise your personal information. Again, maging mas mapanuri po tayo, tamang tulong para sa tamang impormasyon. Tamang tulong sa tamang impormasyon, maganda yung Yes. message ni si Kyrene, no? Lalo na laganap to, tsaka ginagamit to para magalit siguro yung Yes. iba, pinapaasa yung mga kababayan natin. Well, with that, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ho ng DSWD.